What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin itong napakagandang balita para sa atin, no? Nakakasuhan na itong si Tambalos dito sa ginawa niyang pagblanko sa mga item ng blankong report. Namantakin niyo yun mga kababayan, nasilip na may additional 241 billion excess funds, no? Ang nilagay nila Tambalos, Zaldico, Estela Kimbo at ang major representative ng Zamboanga na si Manny Esquilite. Grabe. Namantakin nyo yun mga kababayan, daang bilyon, no? 241 billion ang balak na kawin di umano ng mga ito. Na ngayon ay hinihingan ng enrolled bill galing sa Kongreso ngunit hindi maipakita ng mga bangag. Kung kaya naman hindi na nagdalawang isip itong mga magigiting nating Kongreso, no? Na may integridad, di katulad ng iba dyan, na isang pa na itong krimen na pag-falsify sa BICAM report ni Tamba at ng kanyang mga tauhan sa lower house. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, huwag tayong papayag na matambakan ito dahil lamang sa dinadivert nila ang balita sa issue ng impeachment kay VP Sara. Tandaan nyo, mas importante na magsuko ang korupsyon sa panahon ngayon sapagkat tayo ang apektado sa ginagawang pagnanakaw ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Naku po. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Tama yan, sir. Labanan nyo yung si Tamba, no? Nang mapaalis na sa posisyon bilang House Speaker ng lower house. Siya talaga ang punot dulo ng nangyayari korupsyon sa ating bansa. Huwag nyo sana tigilan ngayon si Tamba. Grabe, 241 billion ang balak nakawin, mga kababayan. Okay. Baka may viewers ka, Atty. Raul Lambino? Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion
based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So Grabe. dito siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Correct. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bebot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Kaya wika ng taong bayan, sir, worst national budget sa history ng Pinas ang ginawa ng mga bangag. Attorney Bertie, bago natin umpisa ng Q&A. Okay na? Boss, sino na magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Agree. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, abay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Grabe. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprubahan ng BICAM, inaprubahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi
Napakalaki talaga. 241 billion. Eh Dapat kaming mga nga. ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Agree, Atty. Topacio, wag niyong titigilan yan si Tamba. Kung maaari, may kulong nga talaga yung taong yan, no? Dahil sobra na ang ginawang kabalustugan sa loob ng gobyerno. At tama ka din sa point na ang ginagawang pagbuhay muli sa impeachment kay VP Sara ay isang diversion tactics para matabunan ang issue ng BICAM at malimutan ng taong bayan. Pero wag na wag tayong papayag doon, mga kababayan. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain further yung dyan. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issue. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as a National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Mantakin nyo yun, mga kababayan, 241 billion. Saan gagamitin ni Tambalos yun? Panigurado, ibubulsa nyo yun para lalong yumaman ito. O kaya naman, gagamitin sa eleksyon o sa paakap ayuda niya dahil sa ambisyon na maging presidente sa taong 2028. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up na question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino si Sir Jeco Magpantay po siguro. Pero ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayan? Yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po . So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming
pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik. Kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered, we have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidimanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senator Coco Pimentel tungkol sa impeachment ni Bibi Sara. Isa sa mga hinahangaan kong senador na may prinsipyo, itong si Senator Coco Pimentel. Malala nyo nung hearing sa War on Drugs sa Senado, na itong si Senator Pimentel ang nag-preside. Maraming nagalit sa kanya, bakit daw niya pinagbibigyan si Tatay Digong, gano'n, na the fact na medyo nagkahidwaan sa PDP laban. Yun ang kwento. So, dapat sana itong si Senator Pimentel, pagkakataon niya ng gumanti kay PRRD. Kaya lang, hindi. Napakaganda. Patas lang ang pagkandak niya ng hearing sa War on Drugs. So, dito sa impeachment trial na ito, kung matutuloy, isa sa mga inaasahan ko na patas itong si Senator Pimentel. Okay, in-interview siya ng 1PX. Ito ang kanyang mga pahayag. Open siya, okay lang sa kanya kung ang Pangulo magtawag ng special session para masimulan ng impeachment trial. Kaya lang nang tinanong siya tungkol sa mga kongresista na nag-aapura na, yung mga young guns, nangungulit nga, simulan nyo na, bakit ang tagal nyo, bakit June to pa? Ang ganda ng sagot niya na hindi ko sila aawayin, naintindihan ko sila dahil mga prosecutor sila, kaya lang, let me remind them, warning, na huwag niyong galitin ang mga judges na magdinig sa inyong kaso, isinampang kaso. Ang galing ng kanyang ang kanyang mga pahayag. Pakinggan natin ang interview ito. Relax natin. Kasi masyadong lakas yung iba eh. So we will be giving more time as far as legislative matters are concerned, and then we can formally convene, make the necessary, adopt the necessary resolution to formally convene as an impeachment court. So that the process is a long process kasi of filing an answer, filing a reply. That is a time-consuming process. Maumpisahan na po yun.
Yun nga rin po yung isang thought, no, kung mag-special session, it has to be tatawagin ito ng presidente at dapat legislative yung matter. But I was listening to an interview of former Associate Justice Tony Carpio. Ang sabi nga niya, pwede naman siya mag-call on a legislative matter and then, as you said, no, pwede nga mag-convene na rin as an impeachment court. But earlier, I also heard an ambush interview with Senator Joel Villanueva. Sabi niya parang, it will really take time. So kung gusto nilang madaliin ito, ay hindi talaga kaya because, as you said, maraming preparasyon, wala pang ang kulay ng room, etc. etc. In your opinion, no, as part of the minority, meron ba kayong role, kumbaga? Meron ba kayong space to air your views on this? Since two lang kayo in the minority ni Senator Risa. Well, gawa ko din ako because I read the statement, diba? And I think the media covered it. And sabi ko, I am open to the President calling for a special session and then a suggestion ko to make it a more relevant session. We add the legislative matters that we rushed para naman mabalikan namin, we can review what we did. And then, we can now start this impeachment proceedings by convening as a court. And then even if the special session is adjourned, may sariling buhay na po yung impeachment court, may sariling calendar na po yan. So hindi na yan, the Senate is in session at the legislative body, but the impeachment court is in session. So gagawa na kanila sariling calendar. But agree ako kay Senate President na we need to be in session as a Senate before we can say na, ang sumunod na namin ngayon is yung pangalawang sombrero na namin as an impeachment court. We have to do that formal transition. Correct. But, Senator, what would you have to say to House members who are stepping up the pressure on the upper chamber at the moment? Every day, it seems we get statements. Today, for instance, the so-called young guns composed of Zamora, Bocalon, Ortega, Pungpun issued a statement saying, justice delayed is justice denied. We also have statements from Makabayan saying, well, now the ball is in the Senate's court. They've done their job. Bilisan nyo naman daw. What do you have to say to this? Hindi ko na sila aawayin. Yeah, hindi ko na aawayin. I understand kasi prosecutor sila. So talagang they are taking an adverse position against the official impeached. I understand that. Kami naman I hope they understand that we have to do things formally and with my latest suggestion na they should be convinced that the Senate or some Senate members are looking for ways to do this legally so that the impeachment court can be legally and in accordance with the rules. Yung walang airtight pa, walang tutan, walang constitutional question. So that's what we're doing. So, I know, I understand that prosecutor na sila at nariyak na sila good to the person impeached. Pero, tandaan din sila, tandaan sa reminder na lang ito, you do not necessarily criticize or attack the body which will decide your case. Diba? So, relax lang din sila. Senator, this special session that could be requested, should it emanate from the President's office or? Okay, so di ba? Ang ganda yung kanya, no? Kasi atat-natat itong mga kongresista eh. Kasalanan nila, bakit? Pinatulog nila ng halos 2 buwan yung complaint sa Kamara. Ngayon, pati si Senator Escudero, reklamo, huwag nyo kaming apurain. So sana, maiparating, At saka bakit nagmamadali ang mga nasa lower house? Nabigyang panahon ng mga Senado ang impeachment trial kay VP Sara. Anong gustong mangyari nila? Na may reward ba galing kay Tamba once na mapaalis na maaga itong si VP Sara? Ngek-ngek nyo, manahimik kayo. Wika nga ni Senator Pimentel maghintay kayo, huwag kayong atat. Tinig ito ng mga kongresista na nag-apura na dahan-dahan kayo, do not agitate. Huwag niyong galitin ang mga judges na didinig sa isinampa ninyong kaso. Which is, tama nga lang naman, di ba? Okay, so, tingnan natin anong mangyari dito sa impeachment case na ito kung magpatawag pa ang Pangulo ng special session o what. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.